Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ng pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-nisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Inialay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Pebrero. Para sa may malubhang karamdaman, ipanalangin natin na ang mga may sakit na may taning na ang buhay, gayon din ang kanilang mga pamilya, ay makatanggap ng kinakailangang pagkalinga sa katawan at kaluluwa at pakikilakbay sa kanilang kalagayan. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkos ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na Berheng Digia. O masintahin naming Berheng Maria, ina naming kalinis-linisan, ayon sa kalooban ng Amang makapangyarihan, ay isinilang mo si Jesus na aming tagapagligtas. Sa taglay mong kababaang loob at pananalig, ganap kang saksi at kalahok sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, na lubos na ibinunyag sa kamatayan ni Jesus sa krus. Mula sa krus ay binigay ka sa amin ni Jesus upang aming ding maging ina. Kami ngayon ay naglalakas loob na sa iyo ay dumulog upang hingi ng iyong gabay sa aming paglalakbay sa buhay na nasa panganib. Lagi na kami ay maligaw at manghina. Kami ay iyong ipanalangin, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. Kung ito ay sa aking ikaliligtas at sa kapurihan ng Diyos na makapagkalinga, O Maria, ikaw na puspos ng Espiritong Banal, akayin mo ang aming mga puso na sundan si Jesucristo na aming daan, katotohanan at buhay. Ikaw na pangunahin at ganap na alagad ng iyong anak, gabayan mo ang simbahan na manatiling tapat sa pagsunod sa liwanag ni Kristong muling nabuhay, upang matiwasay na matahak ang daan patungo sa tahanan ng Ama, at doon ang lahat ay matipon at magsalo sa piging na walang hanggang buhay at liwanag na kinamit para sa amin ng iyong ginigiliw na anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay Huwebes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Dani Chiwi. Magsitayo po ang lahat. Buksan
puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maihalay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay isa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon ay inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat
sa Kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy at tabing batisan. Sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang pagpapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
A famous author once said, "Life is a matter of choice, and every choice you make makes you. Every choice you make makes you." This is what we could get from our readings for today. In our first reading, narinig natin si Moises. Kinakausap niya ang mga tao, ang mga Israelita matapos niyang iligtas ang mga ito sa kaalipinan sa Ehipto. Ang sabi ni Moises sa kanila, "Nasa inyo ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan." Imagine the situation, no? Niligtas na sila sa kahirapan. At ngayon, ibinibigay sa kanila ang kapasyahan. Nasa inyo. Pipiliin mo ba ang mabuhay o ang kamatayan? Pipiliin mo ba ang kahirapan o kasaganaan? Minsan, di ba, tayo galing na nga sa hirap, hindi ko alam bakit pinipili pa rin ang hirap. Galing na nga sa sakit, no? Pipiliin pa rin ang mga bagay na nagdudulot ng sakit. Kaya nga malinaw yung pagpili o sinasabi ni Moises, nasa atin ang kapasyahan. It's like telling the people that you have a choice about what kind of life you want to have. Gusto mo ba ng kasaganaan? Gusto mo ng buhay? Sinasabi ni Moises, nasa iyong kamay. Piliin mong sundin ang mga utos ng Diyos. Piliin mong mahalin at piliin ang daan ng Diyos. Sundin ang kanyang mga pangaral at sinasabi. At kung pipiliin mo ang lahat ng ito, ikaw ay mabubuhay at sasagana. Pero, meron isa pang choice. Ang sabi niya, kung pipiliin mo naman ang kahirapan at kamatayan, ay madali. It's very easy. Paano? Tumalikod ka lang sa Diyos. Sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan at sigurado maliligaw ka. Kung yan ang pipiliin mo, sigurado ikaw ay mamamatay. Magkakaroon ng maikling buhay. Diba? May choice tayo. We have a choice. And this is the same with our everyday life. Umiikot lang tayo lagi sa dalawang pagpipilian. Magpapakabuti o magpapakasama. Magiging tama o mali. Papasok o a-absent. Sisipagan o tatamarin, yayaman o maghihirap. There can never be in between. Walang pwede sa pagitan. We have to take sides. So whatever happens to us, it is always the result of our choice. Whatever happens to us, it is always the result of our choice. Same with Jesus in our gospel. Jesus showed what choice He chose. Pinakita niya yung kanyang pinili. And that is to suffer greatly and be rejected by the elders, by the Pharisees, by the scribes. And He chose to be killed. And on the last day, on the third day, He was raised. It was actually the plan of God. It was not an easy choice, but still, He freely chose it. Hindi madali yung pinili ni Jesus, pero pinili pa rin niya dahil plano ito ng Diyos. Hindi madali, pero malaya niyang pinili. At sa huli, siya'y nabuhay. Siya'y muling nabuhay.
If we're going to choose the plan of God, we have to choose the way of Christ. Pasanin ang krus, limutin ang sarili, at sumunod kay Jesus. My dear brothers and sisters, there will always be choices presented to us in our life. And it is not true that we do things because we don't have a choice. Minsan ganun, no? Ginawa ko kasi no choice na ako eh. No? Nagnakaw ako kasi no choice. Yung nanay ko may sakit. O, gumawa ako ng masama kasi no choice. It's not true that you don't have a choice. You made a choice. You just want to escape that choice. But what our readings would want to tell us, yes, we have a choice, but we have to have a strong foundation so that we can make the best decision on the given options. There is no other strong foundation but to have God always present in our disposition. For if God is present, no harm could happen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ating sambitin sa bawat panalangin, Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang mga kasapi ng simbahan, nawa ay maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, nawa ay mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, nawa ay hindi mawalan ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, nawa ay makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, nawa ay makaisa ng Diyos sa langit, sa mapagsawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos na aming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ay nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nanaisin aking akuin at pabarikatin ang krus mong pasanin kung iyong ibigin ipotong sa akin. Siyang susundin kung pipiliin habang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galakayakin. Siyang susundin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagbabasbas sa mga dumudulog sa ating mahal na ina, ang ating Nuestra Señora de Quilla. Iyuko po ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, sanhi ng pag-ibig mong wagas, ibinigay mo sa amin si Jesucristo na iyong anak, ang sa amin ay mag-akay sa landas, upang kami ay makupkup mong lahat. Hinihiling namin na igawad ang iyong pagbabasbas sa kanilang paglalakbay at paglalayag sa mundong ibabaw,
dalisayin mong kanilang mga pangarap at hangarin para sa isang matiwasay na buhay ayon sa iyong pamantayan. Bigyan mo sila ng nag-aalab na pag-ibig at pananalig na di matitinag, upang ang puso at isip ay manatili sa iyong liwanag na bigay. Sila iyong ingatan at ipagsanggalang sa mga panganib na dumadaan, na sa bawat hakbang, ang gabay mong handog na si Jesucristo ang sa kanila ay maging tanglaw na di mapaparam. Alang-alang sa mga panalangin ni Mariang aming ina, ang Virhen de Quia, mataglay nila ang kinalulugdan mong kabanalan. San man dako sila mapadpad, ay makilala bilang mga alagad ni Jesucristo. At kung matapos na ang kanilang paglalakbay dito sa lupang ibabaw, ay ipagkaloob mo na kanilang sapitin bilang mga hinirang ang daungan diyan sa iyong piling mo sa kalangitan, at may galak na mamalas ang di magwawakas mong kagandahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.